Mahilig ka bang kumain ng pata ng baboy? Pero puro adobo, humba, paksiw na pata, at crispy pata lang ang alam mong lutuin? I-try mo naman itong recipe na i-share ko ngayon dahil siguradong mapapa-extra rice ka dito. So dito po ay meron akong mahigit 1 kilo ng pata ng baboy na nahugasan ko na mabuti at napatry ko na rin. So tinimplahan ko lang siya ng asin at paminta. Tapos syempre kailangan mo siyang masahihin para talagang kumapit sa kanya yung lasa ng mga nilagay nating pampalasa. And then set aside for a few minutes. Tapos ito naman, pinaprepare ko na yung dredge. Ayan, isasawsaw lang natin siya sa harina. And then, kailangan tap the excess para hindi naman masyadong makapal yung nilagay nating harina dyan. At kaya naman naglagay ng harina para hindi mag-dry pag na-fry na yung mga pata. So, ganyan lang po yun kasimple. Asin at paminta lang po yung pinampalasa natin. And then, set aside for a few minutes, like 30 minutes para lang kumapit yung tinimpla natin. And then, sa isang kawali, kung saan kayo komportabling magluto, magpainit ng mantika, and then, i-fry yung mga pata hanggang sa mag-brown. Kaya po dapat i-fry para lumabas yung dugo at mas mapalabas pa natin yung lasa o linamnam ng pata. 'Di ba kung napapansin nyo, pag pinapakuluan natin yung pata o anumang klase ng karne, meron siya mga lumulutang na skoma or yung scum na tinatawag sa ibabaw na inaalis naman natin. So sa pagpa-fry, ayun na po yung duming lumalabas sa dugo na po niya. At itutuloy ko nga lang po yung pagpa-fry hanggang sa matapos ako, ganun. At isa-set aside ko nga lang muna itong mga na-fry na pata, and then yung mantika babawasan ko. Kung mahal mo yung kamay mo, wag mo kong gagayahin dahil only professional can do that, ganun. Charot lang yun So ayun na nga dito, gagamit din ako ng bacon. So iluluto ko lang tong bacon hanggang sa mag-brown, yung ganyan. At kapag ganyan na siya, pwede na natin siyang hanguin at iset aside. Gaya ng pag-set aside niya sa'yo, char. And next, magigisa na ako. Dito, syempre, pag sinabing gisa, kailangan natin ng mga aromatics. Ayan na, pumapasok na dyan yung mga sibuyas, bawang, kamatis. Dito, yung kamatis, ginisa ko mabuti, tapos pinipi ko para mapalabas ko yung katas. Alam niyo naman na mas masarap pag makatas. And then, maglagay tayo ng celery para mas masarap. And then, dito, kailangan ng carrots. Kaso, hindi ako nakabili ng carrots, kaya tinanggalan ko ng carrots yung mixed vegetables. So, pwede na yan, di ba? Frozen carrots. Ganun. At para level up ang sarap na may pagka-Italian taste, lagyan natin ng thyme and basil. So, meron po akong nilagay na measurements dito sa screen, pero kung sa tingin nyo natatabagan kayo, you can add according to your taste. Naglagay din ako ng laurel and then simmer lang for a few. And then after natin siyang masimmer, kunin natin siya, then i-transfer natin sa pressure cooker. Pero alam nyo ba na mas masarap to pag slow cooking siya? Pero dahil wala na akong oras at kailangan ng kumain ng mga anak ko, pressure cooker na po yung ginamit ko. Nilagay ko na yung mga bacon na naluto ko kanina, and then yung mga pata na na-fry na rin natin. And then maglalagay lang ako ng tomato sauce. And then tutubigan ko lang tong tasa para naman masimot ko yung mga natirang tomato sauce. Para sa pampalasa, tinimplahan ko lang siya ng asin at saka ng beef cube at saka ng paminta na hindi ko naman napakita. And then takpan at pakuluan ng 20 minutes. Pero kapag slow cooking, lulutuin mo siya ng 1.5 to 2 hours sa pinakamahinang apoy or temperature ng lutuan mo. So ayan, sobrang lambot na niya, as in kumakalas na siya sa buto, halos madudurog na nga. Ayan na po yun. Luto na po yung ating ulam. Alam nyo ba na ang sarap nito? Sobra. Kaya kailangan nyo itong itry. Alam nyo ba na mas masarap to kapag merong red wine? Lalagyan ko sana, kaya lang alam ko yung ibang mga cookers dito, wala namang red wine. So, nagpapakatotoo lang po ako. Kaya hindi na ako naglagay. Pero kahit na walang red wine, masarap pa rin to. Kaya kailangan nyo po itong subukan. Sana po yung nagustuhan nyo itong video na share ko sa inyo today. Sa mga nakafollow sa akin at pagka-follow pa lang, thank you so much. Sa mga nagbibigay po ng stars, thank you so much. At sa mga bibigay pa lang, thank you in advance, ganun. Again, thank you for watching and hope to see you again on my next video. Kain malala na naman!